salot na nangyayari ngayon, mga kapatid. Sana'y bago tayo makarating sa sukdulan, bago pa tayo madatnan dito ng ating Panginoong Hesus, sana'y magbago na tayo, mga kaibigan. Sana'y gumising na tayo sa ating pagkakakulong sa kasalanan na ginagawa natin araw-araw. Napakahirap, mga kapatid. Nakakabahala, mga kapatid. Biro mo, itatapon ka doon sa impyerno. Nakakatakot, mga kaibigan. Kahit nagmumukha akong tanga na paulit-ulit, siguro marami nang naririndi sa akin. Wala akong pakialam, mga kaibigan. Ginigising ko po kayo na sana'y mag-decide na tayo para sa ating mga sarili. Bumalik tayo sa katotohanan. Iwanan na natin ang ating ama sa mundong ito, na ang ama natin na magdadala sa atin sa kapahamakan pagdating sa Judgment Day. Ito yung sinasabing, ito yung dinadala niya, in-offer sa atin ni Jesus. Palalayain niya tayo sa kasalanan. Kaya nga, nandito siya eh. Kaya nga, ang dami niyang batas eh, nadala eh. Para makalaya lang tayo sa kasalanan. Para mayroon na tayong guide, mga kapatid. Gumising na tayo, mga kapatid. Yan, basahin ko po sa inyo sa verse 43. Bakit hindi ninyo napag-unawa ang aking mga pananalita? Yan, hindi naman talaga natin naintindihan eh. Ang pananalita ng ating Panginoong Hesus, naririnig lang natin, naunawaan natin. Ngunit hindi natin ina-apply sa ating sarili. Bakit? Sapagkat hindi ninyo mangyaring dinggin ang asin. Hindi kasi natin sinasapuso ang kanyang salita. At sa verse 44, kayo sa inyo'y amang diablo. Sapagkat pala, ang ama na sinasabi natin, hindi pala naman talaga yung ama na ang Diyos natin. Kundi ang ama na sinasabi pala dito, na sinasabi rin ninyo, mga kapatid ko dyan na nanonood, sa ating mga kapatid at kaibigan, sinasabi mo, si Jesus Christ, Diyos natin na eh. Parehas tayo ng Diyos. Hindi pala ganon, mga kaibigan. Ang amang diablo pala, mga kaibigan, ang ating sinusunod kapag lagi tayo nagpapakulong sa kasalanan. Ayan. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig sa katotohanan, yan, ang gusto ng ama nating Diyos ay magsisiibig tayo sa katotohanan. At ang sabi naman dito sa siya'y mamamatay. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, yan. Ang diablo ay isang mamamatay tao. Ano bang mamamatay tao na sinasabi? Ang sinasabi dito po, mga kapatid, ay yung kapahamakan na sinasabi. Yung papatay sa ating espiritu. Kapag sinundan natin ang diablo, kapag hindi tayo lalabas sa ating mga kasalanan ngayon, sigurado. Pag namatay ang laman na ito, mga kapatid, pag tayo'y nabuhay muli, siguradong doon tayo sa ating amang diablo kapag siya ang ating sinusunod, kasi mamamatay tao siya eh. Ang sabi nga dito, buhat pa ng una, mamamatay tao na siya mula pa ng una. Siya na talaga ang mamamatay tao. Hindi ibig sabihin na mamamatay sa laman. Ito pong diablo na sinasabi dito na ama, yung opposite na ama na dala ni Jesus Christ. Siya po ay mamamatay tao pagdating sa pagliligtas, araw ng pagliligtas. Kasi pag susunod tayo sa Kanya, makakalaya tayo sa kamatayan eh. Yung kamatayan ang sinasabi dito eh. Kasi ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, ang bayad ng ating pagkakasala ay buhay. Ang buhay na sinasabi natin dito ng Biblia ay ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kapag magkakasala tayo na magkakasala, mawawalan tayo nun. Sayang ang pagkamatay ni Jesus dito sa mundong ito. Sayang ang pagpunta niya dito, mga kaibigan. Nasabi nga natin, meron tayong Savior. Ito na. Yung pagliligtas ng ating Panginoon, dinala na, sinabi niya na, sinulat na. Kasama na ako dyan pagdadaldal kung anong kaligtasan na yun, mga kaibigan. Hindi pa rin tayo nakikinig. Bakit ganun? Kasi nga ang dinidinig natin ang inyong ama na ang diablo, mga kapatid. Ang diablo kasi ang sinusunod nyo. Alam nyo, mga kaibigan, ito po'y napaka laganap ngayon, mga kapatid. No? At dito, tapusin ko lang po, sapagkat walang katutuan,
buhat pa nung una. Siya'y mamatay tao, buhat pa nung una at hindi nananatili sa kanya. Hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Yan. Ang anak ng dyablo, mga kapatid, nagsisinungaling. Sabi na, minsan sinasabi natin, lagi tayo, likas tayo makapagsinungaling, mga kapatid. Alam mo, mga kaibigan, kung talagang ang ating Ama ay ang atong Diyos. Ganito, magbigay po ako ng isang comparison. Marami akong na-observe dati. Kasi dati isa po akong Katoliko. Mga kapatid. No, hindi po ito pang-aatake. Hindi ko kailangang atakihin ng sino man. Bagamat inaatake ko yung mga pari, mga walang kwentang pari ngayon, mga kapatid, no? Sinasabi ko yan kasi katotohanan yan eh. Ang mga pari ngayon ay napakasinungaling sa aral ng Panginoon. Ito po'y totoo. Totoo pa sa totoo, mga kapatid. Nandito yan sa Biblia eh. Alam niyo, mga kapatid, ang sabi nga ng Biblia, malalaman natin ang bunga, ang puno, ayon sa kanyang bunga. Ito na ngayon. Kung talagang ang Ama natin ay ang Diyos, pagaling tayo sa simbahan noong araw nung nagsisimba pa ako, alam niyo ang ginagawa ng iba kong mga kakilala? Kasama ako doon. Pagkatapos namin magsimba, inuman tayo. Ay, magkukurong-kurong kami na mag-iinuman. Yan ba? Yan ba natutunan natin sa simbahan? Yan ba ang sinasabi ng ating Amang Diyos? Pagkatapos niyong mag-worship sa akin, doon tayo sa inuman. Doon tayo gagawa tayo ng kahalayan. Yung iba, mga kapatid, pagkalabas ng simbahan, sabay dukot sa bulsa, pak! Pag ganon, sabay sindi sa sigarilyo. Yan ba? Yan ba ang Ama ba na sinasabi ni Jesus Christ ang ating isinusunod? Or yung amang dyablo? Mag-isip ka ngayon, kaibigan. Sabay dukot to, tapos sigarilyo, kalalabas pa lang sa simbahan. Mga kapatid, bakit ganon? Ang sabi ni Jesus, makikilala mo ang puno ayon sa kanyang bunga. Ibig sabihin, kung ganyan ang isang bunga, ibig sabihin, napakasama nga ng puno nyo. Kung ganon, mga kaibigan. Pagkalabas sa simbahan, puro kamura. Halamura ng mura. Nasa daanan pa ng simbahan. Pagkakalabas pa lang, mura na ng mura ang isang tao. Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga tunay na Diyos ang pinag-usapan sa simbahan yan. Ang mga pare naman kasi ay mahilig lang sila magkwentong kalye, mga kapatid. Kasi hindi talaga ang Ama. Ang Diyos Ama, hindi talaga yon ang binibida ng mga pare ngayon. Gumagawa sila ng sarili nilang aral. Ang sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, mga tuto tayo sa mga bagay na nasusulat. Yung mga sinusulat nila, sinusulat ng mga propeta, doon tayo magsusunod. Anong ginagawa nila? Gumagawa sila ng mga nobena, gumagawa sila ng mga rosaryo, gumagawa sila ng mga santo. Isang impostor na Panginoon ang kanilang sinusunod, mga kapatid. Ito po'y napakabigat. Sana'y gumising na po tayo. Ang ama niyan ay yung amang dyablo. Pag yun ang sinasamba mo. Mga kapatid, ang sabi nga ni John, ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 4, sinasabi niya, sambahin natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Hindi niya sinasabing sambahin niyo ang Ama sa mga santo, sa mga rosaryo, sa mga nobina, at kung ano-anong kagaguhan ang mga pinagtuturo ng pare. Yan po ay ang amang dyablo yan. Pare yan sa amang dyablo, mga kapatid. Kaya paglabas mo sa simbahan, dukot sa sigarilyo, kurom sa inuman, punta sa sugalan, yun. Date sa mga kabit. Mga kapatid, ang dami na namang galit sa akin ngayon, pero katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Nakakaya naman. Kasama ako dyan, mga kaibigan. Kasama ako dyan. Ngunit kung luluobin ng Panginoon na maiwasan natin ang mga kasalanan yan, pagkakasalang yan, iiwasan natin yan upang makakalaya tayo. Makakalaya tayo sa kasalanan, mga kapatid. Patuloy lang po tayo, no?
Yan dito sa verse 45, ngunit dahil sinasabi ko ang katotohanan, ay hindi ninyo ako sinasampatalayanan, palatayanan. Hindi natin siya, hindi tayo sumusunod sa Kanya kasi katotohanan kasing binibigkas lagi ng Biblia. Tayo kasing mga tao, kasama ako mga kapatid, mahilig tayo sa kasinungalingan talaga. Napakarami na ngayon. Kahit na, hindi na ako lalayo mula pa lang sa akin, sa aming magpapamilya, napakadaming problema. Sana'y maawa ang Panginoon sa amin. Sana'y loobin ng ating Panginoon na kami makalaya sa pagkakasalang yun. Nakakatakot kasi mga kapatid. Gaya ng sinabi ko kanina, lahat na ng pasakit ng isang tao ngayon ay binigay na yung mga sign. Yung mga sign na binanggit ng ating Panginoong Hesus sa mga huling araw, nandito na. Iilan-ilan na lang ang ulang. Mamaya-maya babalik na siya dito. Mga kapatid, sana'y mag-isip na tayo. Ang sinabi dito sa 46, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Kung sinasabi ko ang katotohanan, bakit hindi ninyo ako sinasampalatayanan? Yan. Tinatanong ni Jesus, sino makakasumbat sa inyo? Kasi naman nung pumunta si Jesus dito, wala naman kasing ang mga Hudyo, lagi siyang kinukutya. Lagi siyang nire-reject, mga kapatid. Ngunit nagtanong si Jesus, ano nga bang pwede mong isumbat sa akin? Ngayong nagsasabi ako ng katotohanan. Ayun naman ay totoo Ang hirap ngayon mga kapatid, kung sino yung magkasabi ng katotohanan, ay siya pa yung katawa-tawa. Meron pa nga nag-comment sa aking Facebook account, ang sabi niya, pag sinabi ko sa kanila na ganito, ganon, nagagalit pa. Ganon talaga. Ganon talaga mga kapatid. Meron talagang mga tao na ayaw nang kumawala sa pagkakasala. Mas gusto, nag-i-enjoy na kasi sila. Nag-i-enjoy na po kasi tayo mga tao sa ating kasalanan. Halimbawa, pagsusugal. Aalis ka pa ba dyan? Enjoy ka na Sugal, inom, babae sa tabi. Abay, napakasarap na buhay. Ngunit sana'y alalahanin natin ang buhay na walang hanggan na sinasabi ng Panginoon. Ako naniniwala po ako dito kasi ang sabi ng Biblia, siya ang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Pag sinabi ng Panginoon, ng premyo mo ay buhay na walang hanggan, abay, hindi naman yun libre mga kapatid. Meron naman tayong dapat gawin mga kaibigan. Hindi ganon-ganon na lang yan na buhay na walang hanggan. Magtiwala na tayo kay Jesus Christ. Magsisi, pananampalataya tayo sa Kanya. Magsisi, panatili tayo sa Kanyang mga salita. Kalakip ang gawa natin. Nako, yung iba nating mga kapatid, parehas naman ang Diyos natin. Abay, makinig ka lang sa aking mga turo mga kapatid. Wala, ibang-iba na, sigurado, mangdidiri ka sa aking pangangaral. Bakit? Kasi likas yan, nasa Biblia kasi yan. Pag nagsabi tayo ng totoo, naku, pangit ang ugali mo kapag nagsasabi ka ng totoo. Maraming mag-agree, marami rin mag-disagree, pero yun ang katotohanan mga kaibigan. Kapag sinasabi mo yung katotohanan, tatawa-tawanan ka lang nila. Naluloko na yung taong yan. Actually, ang dami ng umayaw sa akin. Ngunit ako'y mas lalo ko pang pinaigting ang aking pananampalataya. Bakit? Kasi ang sabi ni Jesus Christ, walang aliping nakakahigit sa Kanyang Panginoon. Kung nireject dati si Jesus Christ, ibig sabihin, kung ako'y isang alipin ngayon, 100% marireject din po ako, mga kapatid. Kaya mas lalo kong pinaniwalaan na nasa tama ako. Bakit? Ang daming nire-reject, ang mga rejection ngayon, ang dami. Napakarami mga kaibigan. Ngunit hindi tayo nababahala dyan.
Tuloy lang ang buhay kasi ang usaping pagkaligtasan ay individual po yan mga kaibigan. Kaya nga po ako nagdadaldal lagi sa inyo ng katotohanan. Kaya lagi akong nagagalit dito. Kaya lagi kong sinisiwalat ang mga kalokohan ng ibang mga ngaral. Kasi ang ibang mga ngaral, mga kapatid, pera lang naman ang kailangan eh. Yung maraming membro lang naman ang kailangan. Hindi nila iniisip ano ang kapakanan ng kanilang tinuturuan. Ang sabi ng Panginoon natin sa Mateo chapter 10, binigay nyo na walang bayad. Ibibigay natin na walang bayad ang salita ng Diyos. Hindi yan pinabili. Kaya sa usaping pangkaligtasan, walang usaping pera mga kapatid. Hindi nabibili ng pera ang usaping pangkaligtasan. Ang pangkaligtasan ay makikita sa ating mga gawa. Yan. Sana'y nagkakaintindihan tayo mga kaibigan. Yan, dito patuloy tayo sa verse 48. Nagsisagot ang mga Hudyo. Sinabi, hindi baga magaling. Ay, dito sa verse 47, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ayan. Isa yung palatandaan mga kapatid. Pag ikaw ay sa Diyos, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Tapos, dahil ang sabi ni Kristo, dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Yan. Yan naman ang katotohanan eh. Kaya hindi tayo nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos kasi nga hindi naman talaga tayo sa Diyos. Nagjo-joke lang po tayo mga kaibigan. Gino-joke natin na ating sarili. Mahilig kasi tayong maniwala sa kasinungalingan eh. Yung alam mo, meron pa ako nakitang pare, pasayaw-sayaw ng tala. Nakikisali. Ang sabi ni Pablo sa Roma 12, no? Don't be conformed in this world. Kung ano-anong kalokohan sa labas, ginagaya ng mga pare. Bakit? Kasi yung mga pare, mga sinungaling yan eh. Yan ay patutunayan ko. Patutunayan ko po yan na hindi mismo ang tao as yung tao na pare. Ang tinutumbok ko mga kapatid ay yung turo. Puro kasinungalingan. Yan. Ito naman, napakadami na namang hindi maniniwala nito. Pero sinasabi ko sa inyo, naku po, sa Father pa lang mga kaibigan, yung salitang Father pa lang, pagtawag mo pa lang ng Father sa isang pare, napakalaking mali na sabi ng salita ng Diyos. Ngunit kung ayaw mo talaga magpaawat, gusto mo talaga na kasinungalingan, di, bahala na kayo mga kaibigan. Pero ako, sinasabi ko sa inyo, hanggat may oras pa tayo, hanggat may buhay pa tayo, bumalik na tayo sa Panginoon, mga kapatid. Yan, at dito sa verse 48, ito yung sinasabi. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi baga magaling ka pa sa aming magaling ang aming pagkasabi na ikaw isang Samaritano at meron kang demonyo. Oh? Kita niyo ang sinagot ng mga Hudyo? Sinabihan pa si Jesus na siya isang Samaritano na nasa parang sinapian ng demonyo. Kita mo yan. Kita mo yan kung gaano sila kalapastangan, kung gaano kasi wala na silang ibang lusot eh. Ang sabi ni Jesus kanina, ang sabi niya, wala naman kayong masasakdal sa akin eh. Bakit ganun? Ano bang ginawa ko? Wala lang maisasakdal ang mga Hudyo. Ngayon, sinasabi na lang nila ngayon. Natunay nga, sabi ng mga Hudyo, isa siyang Samaritano na sinasapian ng demonyo. Tingnan mo ang iwan ko na lang ng mga taong ito. Meron din mga ganong klaseng tao. Nag-i-exist pa rin yan hanggang ngayon mga kapatid. Tapos patuloy tayo sa verse 49. Sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo. Kundi pinapapurihan ko lang ang aking ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Ayan, pinapapurian lang naman ng Panginoong Hesus ang Ama, ang Diyos Ama. Ngunit sinisiraan ng mga Hudyo. Gano'n naman yun eh. Sa pamamagitan ng pagsalangsang natin sa mga kautusan ni Kristo, sinisira natin ang kanyang puri, mga kapatid. Sana'y gumising na tayo dyan.
Kinakalaban natin kasi lagi ang aral ng ating Panginoon eh. At sa patuloy tayo dito sa verse 50, ngunit hindi ko hinahanap ang aking sariling kaluwalhatian. May isang humahanap at humahatol yan. Hindi naman kasi naghahanap si Jesus na dapat natin siyang luwalhatiin kahit sa mga tao, kahit ang mga tao, kasi ang mga tao ngayon, mga kapatid, napakahilig nating, alam mo yun, yung pride. Yung, halimbawa, gawin ko to para sisikat ako. Gawin ko to para sa akin, para lagi sa ating sarili. Ngunit ang binabanggit dito ni Jesus, hindi siya naghanap ng kaluwalhatian. Ang hinahanap niya ang kaluwalhatian na nag-utos sa kanya. Ganun din naman ang ginagawa ko dito. Kaya nga ako laging sumusuway. Kaya ako nga laging sinisira ang mga paniniwala na iba. Bakit? Kasi hindi ko naman utos to eh. Ang linuwalhati ko, ang gagaya ng sinasabi ni Jesus Christ na ang kaluwalhatian ng Ama ng nasa taas. Yun po ang habol ko. Hindi po yung para tingalain ako ng mga tao. Kaya nga malapit nakagalit sa akin eh. Kasi hindi ko naman, kung ganun lang, ang kaluwalhatian ko ang hinahanap ko, pwede naman akong magsalita dito ng puro maganda. Pero kapag puro maganda ang sasabihin ko sa inyo, wag na ako mangaral, mga kaibigan. Kasi walang kwenta yan eh. Sarili kong kaluwalhatian ang hinahanap ko dyan. Pero pag magsasabi tayo ng totoo, yun kaluwalhatian ng nag-utos sa atin. Utos sa atin, nandun sa taas. Ang bus ko, nasa taas po mga kapatid. Kagaya rin dito sa nasasabi sa Biblia. At dito sa 15, ngunit hindi hinahanap ng aking sariling kaluwalhatian, may isang humahatol. Sa dito sa verse 51, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kung ang sino man ay tutupad sa aking salita, ay hindi na siya makakakita magpakailanman ng kamatayan. Andito na naman. Kung sino man daw ang tutupad sa kanyang salita ay kailanman hindi na natin makikita ang kamatayan. Kasi nga, kapag tutupad tayo mga kapatid, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Napakasarap. Napakasarap. Lagi nating isipin mga kaibigan na ang buhay na walang hanggan ay hindi po yan libre. Hindi yan libre. Lagi kong sinasabi to, sa buhay na ito, walang libre mga kapatid. Wala. Kahit saan ka magpunta, wala talagang libre. Ganon din naman sa buhay na walang hanggan. Meron tayong gagawin. Ayan, sana malinaw yan sa inyo, no? At sa verse 52, sinabi nga ng mga Hudyo sa kanya, ngayon nalalaman naming mayroon kang ang demonyo. Yan, giniit pa nila na mayroon ang demonyo si Jesus Christ. Yan, dito sa verse 54, sumagot si Jesus, kung niwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama ay siya'y lumuluwalhati sa akin. Yan. Kasi wala namang kwenta ang pagluluwalhati natin sa Jesus Christ eh. Wala siyang pakialam sa ating makasalanan tayo eh. Ang gusto ng ating Panginoong Hesus ay luluwalhatiin siya ng kanyang Ama, ng ating Ama sa langit. Yan. Sana yun din ang pangarapin natin. Huwag tayong hahangad ng anumang yung compliment dito sa labas, dito sa mundong ito, hanggang dito lang yan sa mundo. Pero pag ang Ama na natin, na nasa langit ang matutuwa sa atin, yun sana ang pangarapin natin mga kapatid. Dito sa 55, hindi ninyo siya dito sa 55, at hindi ninyo siya napagkilala, ngunit kilala ko siya. At kung aki sasabihin na hindi ko siya kilala, ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Yan. Yun naman kasi. Alam kasi ni Jesus ang kanyang mga sinasabi. Ito namang mga Hudyo, wala. Nasa demonyo, ano-anong mga kabulastugan ang sinasabi. At sa 56, ito yung sinasabi. Nagalak ang inyong amang si Abraham nang makita ang aking araw, at nakita niya at natuwa. Yan. Sabi nila kanina, anak sila ni Abraham. Kung talagang anak kayo ni Abraham, dapat tutularan natin ang kanyang ginawa. Ano bang ginawa ni Abraham? Nung nalalaman ni Abraham na may isang Misaya na darating, si Abraham po ay natutuwa.
Ito namang mga Hudyo, hindi sila natutuwa. Kinakalaban lagi, nire-reject lagi. Yan. Ito sa 57, sinabi nga niya sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Yan. Hindi nila maintindihan eh. At sinabi ni Jesus, at sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo. Bago pa ipananganak si Abraham, ako ay ako nga. Yan. Biro mo no? Si Abraham ay napakatagal na panahon na po mga kapatid. Napakatagal na. Pero bago pa dumating si Abraham, si Jesus Christ na siya. Nag-i-exist na siya. Actually, wala pa tong mundo. Nag-exist na ang ating Panginoong Hesus eh. Marami lang hindi nakaalam yan, pero nasa Biblia yan. Wala pa ang mundo. Si Jesus ay naroon na. Mga kapatid, yan. Sana'y napaunawa ko sa inyo mga kaibigan. Yan, sana'y natumbo ko ngayong gabi po mga kaibigan, no? Ang sinasabi ng Biblia. Kung sino ang ama na ating sinusunod, kung ang ating Panginoong Diyos ba? O ang ating ama, ang ama nyo na ang Diablo. Sana'y mamili tayo sa dalawang yun mga kapatid. Sana'y napaunawa ko sa inyo, no? Kahit hindi man tayo ganun guys magpaliwanag, ngunit ako po'y nagsisikap na sa abot ng aking mga kaya'y maipaliwanag ko sa inyo ng maigi ang sinasabi ng Biblia. Hindi po sinasabi ng sarili ko, kundi lagi ko pong sinasabi ang sinasabi ng Biblia, sapagkat sa ating pananampalataya ang ating pinakaarmas ay ang Biblia. Ang Biblia lang po ang ating susundin upang makarating tayo sa buhay na walang hanggan. Yan. Muli po ako po'y bumabati na at magpapasalamat sa inyo. Sa sino mang magtsatsagang manonood sa aking video ngayon. Maraming salamat, at sa mga nanonood ng mga videos ko noong mga nakaraan, may nagpapahiwatig na nagtithank you sila. Walang anuman po sa inyo. Ako po'y nagpapasalamat na kayo nanonood. Ayan. Sana'y tuloy-tuloy lang po tayo makinig ng salita ng Diyos upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.